Natatawa na lang talaga ako dito sa mga Katolikong 'to, eh, yung mga karamihan na nagiging hipokrito, yung mga hindi niyo mahagilap ngayon kung nasaan sila. Pero kung maka-bash at makapronta ng kanilang mga sarili bilang mga aktivista at ayaw ng korupsyon, 'yan. Pag against kay VP Sara, makikita niyo sila lagi. Pero kapag naman na against sa bilyon-bilyong flood control scandal, yung hindi pa naibabalik hanggang ngayon, hindi nyo makita kung nasan sila. Hindi nyo alam kung natatakot ba o nabubusala ng kanilang mga bibig ng ano ng kung ano man 'yan, no? At bilang isang Katoliko dati, no, na naging born again Christian na nga ngayon, ako lang ang born again Christian sa pamilya ko. At lahat sila Katoliko. Pero dahil nga naniniwala ako na lahat tayo ay pinili ng Panginoon, meron tayong kakayanan na mapagbago ang mga kailangan baguhin at syempre mag-iwan ng generational wealth. At yan ang gusto ko din i-share sa inyo na ang pagiging Katoliko, hindi naman yan kasi bastang sapilitan, eh, 'di ba? Kung ganyan na yung mga tao, parang nagiging hipokrito, no? Para sa akin, isang malaking tanong, eh. Dapat pa ba talagang pilitin nila ang sarili nilang pumasok sa simbahang Katoliko o it's time na i-try naman nilang pumasok sa mga born again churches, no? Tulad ng CCF, Every Nation, yan, tumugtog na ako dati diyan, no? Masubukan nyo lang isang beses, 'di ba? Kasi kita nyo yung mga nakikita ko sa social media at sa totoong buhay, yung mga kakilala ko na nagsisimba linggo, may misa. Ayan, nakikinig sila sa sermon ni Father. Monday na Monday yan, maririnig nyo, nagchichismisan sa kalsada. Nagiging marites. Binababa nga nila yung mga kapitbahay nilang nakikita nilang umaasenso. Eh, bakit si ganito may bagong kotse ah? Siguro nasa droga ang ano nito, pamilya nito. Uy, si ganito, nakikita ko ano ah, may mga bagong mga damit, bag ano kayang trabaho nito? Siguro may illegal to, ganyan. Kita nyo, yung ang sama ng isip agad, yung nasa tama pa ba kayo nun? 'Di ba nagsimba kayo? Naniniwala kayo sa Biblia, sabi nyo. Pati kay Father, yan, fans kayo nila, yan, mga paring aktivista. Pero yung daily life nyo, hindi nyo isinasabuhay. Eh, mas mabuti pang itry nyo na lang pumasok sa born again church kung ganyan para masubukan nyo din, 'di ba? Ngayon, sana lang talaga na magkaroon ng prinsipyo ang karamihan sa mga nasa Katoliko ngayon, no? Ngayon natin sila kailangan, eh, dapat magkaisa na tayo, eh. Hindi yung makikita nyo sila pagka ganyan, pagka kailangan durugin si VP Sara, aktibo. Kahit sa social media yan. Pero makikita nyo yung sa mga kakilala ko, yan, araw-araw, ang mga sinasamba nila, yung mga nasa locality nila, mga taga-barangay nilang kaibigan, taga-city hall, na ang mga boss, yung mga korap, mga nalilink pa sa droga. Yan bang proud kayo na nagsisimba kayo sa Katoliko tapos ganyan ang daily life nyo? 'Di ba? Kaya ako, kahit na naging Christian ako, proud ako, dahil mas napalapit ako kay Lord. At milya-milya talaga, laki ng pinagkaiba spiritually. At syempre yung well-being ko bilang tao, no? Mas may peace of mind ngayon. Yan nga, magaan ang pakiramdam ko minuto. Yan, kaya sana kayo yung usaping spiritual na to, hindi to basta-basta. Ha? Sana lang din yung mga nasa Catholic Church pa rin, yung naninindigan na gusto nila dun sila magsimba. Sige, bahala kayo. Pero sana lang yung mga leader nyo dyan, tapik-tapikin nyo. At sabihin nyo na kumilos-kilos naman dahil paano tayong aahon kapag kaganyan? Bilang isang mamayang Pilipino para sa akin, kaya ang bagal ng progreso natin since then, 10 years ago, 2 decades ago. Dahil yan, pinagmamalaki ng Katoliko na majority ng population natin is Christian. Particularly mga Catholics. Pero, kaya siguro ganyan, hindi pa tayo umusbong kasi masyadong malamya. Napakikialaman masyado ng Katoliko ang gobyerno kaya nagiging malamya sa mga polisiya. Tapos nabibigla sila pag may isang Duterte na may kamay na bakal. Ano mangyayari sa atin yan kapag kaganyan? Atras abante tayo. 'Di ba? Yung mga success ni Digong noon. Gusto nyo ngayon susuportahan nyo yung mga nang iipit sa mga Duterte. Di ano naman tayo, balik tayo sa dati.
Walang mangyayari kapag ganyan kung magpapaka-hipokrito tayo. So, sana lang mga tol ma-enlighten pa itong mga nasa simbahang Katoliko no, na sana gising-gisingin nyo yung mga damdaming makabayan nyo. 'Di ba? Sabi nga sa isang kanta na paborito niya ng mga Katolik dati. Naalala ko pagka sa simbahan yung walang nabubuhay para sa sarili lamang. O totoo 'yan, pero dapat isabuhay niyo din yung kanta, 'di ba? Kung mabubuhay kayo para lang sa inyo, natatakot kayong tumindig kasi baka mapahamak yung pamilya nyo. Kayo din yun yung pamilya nyo. Walang pinagkaiba yung anak, kapatid, nanay, tatay, pinsan nyo. Sa inyo, kayo din yan Ha? Ang kanta na yan ang nagtutukoy sa mga ibang tao na hindi nyo kaano-ano. Pero, mga kadugo nyo kasi lahat tayo mga Pilipino, di ba? Sabi nga sa Bible, ito ayoko kayong basahan pero kukonekta ko na. Walang mas higit pa na pagmamahal kaysa sa pagmamahal na iaalay mo yung buhay mo para sa mga kaibigan mo. Ayan, pwede nating i-interpret to. Sabi yan mismo ni Kristo, pwede nating i-interpret to na yung mga kaibigan yan, mga kalahi natin, mga noipi. Dahil kahit hindi natin sila kaano-ano, pero isang dugo tayo. 'Di ba? Ipaglaban natin sana yung bansa natin. Sana mamulat na kayo. At stand for truth, accountability. Hindi lang selective justice sana. Hindi yung pipiliin nyo lang yung mga pinapanigan yung mga politiko. Pero kay VP Sara, masyado kayong nagiging matigas. Huwag ganyan. Ha? Don't be too selective pagdating sa paghanap ng hustisya. Ha? Kaya yan mga tol, maraming salamat din ulit sa inyo, sa mga sumusuporta. Yan, shoutout sa mga ito. Sa mga hindi ko nababati dyan, maraming salamat pa rin sa inyo. At hanggang sa muli, pinakasiga sa lahat ng mga siga, Tigasing Noipi.